Hindi na raw nabulaga ang Malacanang sa paglalabas ng mga bansang Amerika, United Kingdom, Canada, New Zealand at Australia ng mga travel advisory na nagpapaalala sa kanilang mga mamamayan na mag-ingat sa pagpunta sa Pilipinas dahil daw sa mataas na banta ng terrorist attack sa anumang bahagi ng bansa. We are aware of the threat. It is in response just to the concern that why we issue the statements is for us to let the people know that exactly to answer a question like that, what are we doing? We are aware of the threats even before the advisories. That's why we are monitoring them. But since advisories have been issued out, we are letting the public know that we are on top of the situation. We are verifying the information. Tumangging magbigay ng iba pang detalye ang Malacanang tungkol sa umano'y banta ng terorismo. I'm not at liberty to disclose the time, so we are aware of that. I can tell you that our intelligence agencies have been made aware of the situation, and that's why we are verifying and validating the information. Paglilinaw pa ng palasyo, hindi naman daw sa Pilipinas lang nakatuon ang babala. Isa raw itong global alert tungkol sa posibleng terrorist activity sa anumang bahagi ng pinapayuhan ang lahat na mag-ingat at maging mapagbantay. We urge the citizenry to be vigilant and to be partners in ensuring Rest assured that the government is going the extra mile to preempt and monitor any terrorist activity. The President is being regularly briefed on intelligence and is taking an active hand in ensuring the coordination of all agencies and activities regarding this matter. Pero iba naman ang tono ng pahayag ni Defense Secretary Voltaire Gazmin na tila pinasinungalingan ang terror threat. Can we still assure that foreigners in the country are safe? Of course. Sabi ko nga, napakalat na natin yung ating mga intelligence units at nagmo-monitor ng mga kailangan i-monitor. Para sa ganon, ay mapigilan natin kung merong man manggugulo sa atin. Pinag-aaralan pa raw ng militar ang paglalagay ng mga checkpoints sa Metro Manila at pagde-deploy ng mga sundalo sa matataong lugar gaya ng mall. So, but we will help the Philippine National Police kung makailangan sila ng personnel. But unarmed itong mga sundalo, just in case this will be employed in Metro Manila. Of course, they can prepare. Ang PNP naman, patuloy daw ang pagpapaigting ng seguridad sa mga matataong lugar tulad ng mga sakayan, mall at iba pang pasyalan. Ang Presidential Security Group tumangging sabihin kung nagdagdag sila ng security measures para sa Pangulo at sa Malacanang. Ayon kay Colonel Ramon Dizon, hepe ng PSG, may bantaman o wala, lagi naman daw silang nakaalerto at patuloy na ipinapatupad ang mahigpit na seguridad sa paligid ng Malacanang. Mel, patuloy daw na binibrief si Pangulong Aquino tungkol sa sitwasyon at sa mga nakakalap na impormasyon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Lay Alves. Bukod sa Pilipinas, todo alerto rin ngayon ang iba't ibang mga bansa tulad ng Amerika, pati na yung iba't ibang bansa sa Europa. Laban pa rin sa mga package na may mga bomba. Sa bansang Greece, ilang tinatawag na mail bomb ang natuklasan. Samantala, may nakarating pa hanggang sa mismong tanggapan ng pinakamataas na pinuno ng Germany. Mga pampasabog din. Nakatutok si Arnold Clavio. Napasugod ang mga pulis sa courier service na ito sa Athens matapos sumabog ang isang mail bomb. Sugatan ng isang babaeng empleyado. Agad na doble higpit na seguridad sa Athens kasunod ng pagkakadiskubre ng mga package na may bomba. Ayon sa Greek officials, target ng mga bomba ang 8 embahada kabilang Russian at Belgian embassy. 2 pa ang na-detonate sa Athens International Airport. 2 suspect ang inaresto na kapwa nasa edad 20 taong gulang lamang. Isa sa kanila, konektado umano sa isang grupong dawit sa mga kaso ng pambobomba. Kinundinan ng Greek Prime Minister ang mga tangkang pambobomba. Suspendido rin muna ng 2 araw ang pagde-deliver ng Greece ng mail at package sa ibang bansa. Pero bago ito, isang mail bomb na mula Greece ang nakalusot sa Italy. Ang isa pa,
nakarating sa mismo opisina ni German Chancellor Angela Merkel. Turned out that the contents of the package would have been able to harm people. It was made safe by experts from the Berlin police. Na-detonate ito agad at walang nasaktan. Nasa Belgium noon si Merkel nang i-deliver sa opisina niya ang mail bomb. Una rito nakikipit na ng seguridad ang German Aviation Authority, ibina ng pagdating ng flights mula Yemen. Nagigpit din ng iba pang bansa sa Europa gaya ng United Kingdom. Noong isang linggo lang kasi, nadiskubre ang dalawang package na may bomba galing sa Yemen at papuntang Chicago sa Amerika. Ang tangkang pabobomba ay iniuugnay sa terrorist group na Al-Qaeda. Ako naman, Arnold Glavio, nakatutok 24 oras. Balikan natin ang mga lokal na balita. Nagsasanga-sanga na ang problema ang idinulot ng tumatagas na petrolyo sa Makati. Habang patuloy kasi ang paghuhukay nga sa Magallanes para hanapin ang pinagmumula ng tagas, pati raw yung pundasyon ng flyover doon, posibleng maapektuhan. Nakatutok si John Consulta live mula sa Makati. John! Mel, na kompromiso na ang integridad ng Magallanes Flyover. Yan ang paniwala ng Department of Public Works and Highways o DPWH NCR at mga opisyal dito sa Makati City. Kaya naman pansamantala munang ipinatigil ang paghuhukay sa paligid ng Magallanes Interchange. Sub-sub pa sa trabaho ang mga tauhan ng First Philippine Industrial Corporation o FPIC sa gilid ng Magallanes Flyover kaninang umaga sa kanto ng Osmeña Highway at Bonifacio Street sa Bangkal, Makati City. Kitang-kita ang pagtagas ng produktong petrolyo sa pinalawak at pinalaking hukay na may lalim na aabot sa 20 talampakan. Pero biglang tigil ang lahat sa pagkatrabaho nang makatanggap ang FPIC ng utos mula sa DPWH NCR na nagpapatigil sa kanilang paghuhukay. Sa inspeksyong isinagawa ng Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at Makati Public Safety Department, lumalabas daw na maaaring nakompromiso na ang structural integrity ng Magallanes Flyover matapos tamaan ng isang girder o safety beam nito. Ang girder o safety beam ay nagsisilbing suporta sa isang struktura tulad ng Magallanes Flyover. Hindi naman kumbinsido rito ang FPIC. All the activities are performed with safety foremost in mind. Safety of the workers there, safety of the public in the community, and also the motorists. No specific time, but we expect it within the day. Dahil dito, nagpatupad ng rerouting sa mga heavy vehicles na pa-southbound tulad ng mga bus at truck. Pansamantalang ibinawal muna ang pagdaan ng mga ito sa Magallanes Flyover. Ang mga bus maaaring dumaan muna sa Skyway at sa Rojas Boulevard naman ang mga truck. Masyadong delikado. So ang usapan, magre-review tayo ng traffic. Particularly yung mga trucks na malalaking mga tikarga, hindi na natin patadaanan dito. Light vehicles lang. Napatakbo naman ng mga otoridad kanina, Mel, nang tumirik sa ibabaw ng tulay ng Magallanes Flyover ang isang dambuhalang trailer truck. Halos kalahatang minuto ang inabot bago ito napaandar muli at tuluyang naialis. Para makaiwas sa peligro, naglagay na ang FPIC ng mga concrete barriers sa ibabaw ng Magallanes Flyover para di madaanan ang pinaniniwalaang huminang bahagi ng Magallanes Flyover. Samantala, Mel, sa mga oras ito ay patuloy pa rin nadaanan ng ilang mga bus at truck ang Magallanes Flyover sa aking likuran, pero nilinaw ng mga tauhan ng Makati City Hall na eksaktong alas 8 ng gabi, ngayong gabi, ay hindi napapayagan ang mga truck at bus na maan dito sa ibabaw ng flyover na ito. Mel? John, nagbigay ba ng ruta kung saan naman dadaan yung mga hindi napapayagan umakyat dyan sa Magallanes? Mel, sa ating nakuwang impormasyon ng payo ng mga otoridad ay mas mabuti na munang dumaan ng mga bus sa ibabaw ng Skyway, lalo na itong mga papunta ng southbound. Samantalang ang mga truck naman na mga mabibigat na karga ay pinapayuwang kumanan sa bahagi ng Buendia at kumaliwa sa Rojas Boulevard para makatuloy sa kanilang destinasyon. Mel? So, magmula mamayang alas 8 ng gabi hanggang? Yan ang atin tama yan nakuwang impormasyon, Mel. Hanggang kailan yun?
Wala pang nakikitang oras o araw kung kailan nga mariresolve ito, Mel. Pero ang ating sinisilip dito, tulad ng ating mga nakuhang impormasyon, ay mahalaga daw muna kasing magkaroon ng tukod yung flyover na pinaniwalaan ng Hina, at ito ay isasagawa ng mga tauhan ng FPIC at DPWH lalong madaling panahon. Mel? Maraming salamat sa iyo, John Consulta.